Magandang araw naman po sa inyo mga boss at meron naman akong ibabahagi sa inyo. Magandang araw naman sa inyo mga boss at meron na naman akong maibabahagi sa inyo, may bibigay na tips sa pagme-maintenance ng mga ganitong klaseng generator set mga boss, no? Mga madam, mga ma'am, mga sir, no? Yan po. Dahil isa ito sa bagong unit namin, ay ituturo ko sa inyo kung paano yung proper maintenance o proper procedure ng pag-change oil at troubleshooting nitong powerhouse tools generator set natin, ano. Ayan. At syempre mga boss, kung bago kayo sa aking channel, baka pwede naman makahingi ng like, share, comment. Importante pong mag-comment kayo sa akin para mabigyan ko kayo ng advice mga boss, no? At syempre, paki-subscribe na rin po yung aking channel at pindot na rin po yung aking notification bell para po laging updated tayo sa lahat ng video yung ina-upload natin mga boss, no? Kaya nagpapasalamat po ako sa mga subscriber ko at patuloy na sumusubaybay sa aking channel. At isa po sa aking maitutulong sa inyo yung makapag-advise kung hindi ko man kayo mapuntahan, mag-comment lang po kayo down below sa akin channel mga boss, no? Meron din po akong FB page, paki-follow din po yon. At kung gusto nyo naman po, meron din po akong tutorial doon. Pwede nyo po akong kontakin sa FB page ko. Nandun po yung aking contact number mga boss, no? Mga madam, mga sir. At pagdating naman po sa pag-assist o para makita natin yung unit, bigyan nyo po ako ng time o reschedule para masamahan kayo para mabisita natin yung unit na bibili nyo mga boss. Yan po yung isang maitutulong ko sa inyo. Siyempre, mga boss, kapag malayo kayo, kailangan nyo akong kontakin para naman free yung oras ko dahil may trabaho din po tayo mga boss, you know? Bibigyan ko kayo ng schedule at bibigyan ko kayo ng time para lang masamahan at makita natin yung unit nyo mga boss. Lalong-lalo na doon sa mga air screw type compressor mga boss. So may mga kilala tayo, pwede ko kayong i-recommenda, pwede ko rin kayong tulungan mga boss. Ayan. Ayun mga boss, no? Nakikita nyo dito sa ating video ngayon, ito yung ginagawa ko sa aking trabaho. So, isa tayong maintenance technician ng mga ganitong klaseng equipment o machine mga boss, no? Unang-una, syempre, yung basic troubleshooting, kailangan natin check upin kapag dumarating yung mga unit natin dito sa ating trabaho. Dahil priority po natin na malaman kung ano yung posibleng nagiging sira o common problem ng mga ganitong klaseng unit, no? Ayun po, at isa po ito sa mga ginagawa ko na generator set mga boss, no? Ito po yung powerhouse generator set, 8.5 kVA mga boss. Yan, no? So, bibigyan ko kayo ng proper procedure o ipapakita ko sa inyo yung mga dapat gawin kapag meron mga basic trouble, no? Yung ganitong klaseng generator set. May mga problema kasi ditong lumalabas na nagko-cause ng malaking damage sa inyong mga generator set. So, ayun, tara mga boss, panoorin nyo at may kikita nyo rito. Ipapakita ko sa inyo, ay tuturo ko rin kung paano to ginagawa mga boss. Tara, samahan nyo ako. Ngayon mga boss, makikita nyo dito sa ating harapan, ito po yung gagawin natin proper procedure, ano mga boss, no? Unang-una, syempre, kapag nakita nyo yung diesel gauge, ano, ayan, check nyo yan kung mayroon pa kayong diesel dyan para malaman nyo. O kaya, pwede nyo buksan yung takip. At dahil madumi na, pwede nyong linisin yan mga boss, natatanggal lang yan. Yan po yung isa na dapat nyong tinitingnan. Pangalawa, syempre, makikita nyo rito sa panel natin, itatry natin isusi kung okay pa yung kanyang susi. Yan mga boss, no? So, okay pa naman yung kanyang circuit breaker at yung kanyang display. Kasama na rin po dyan yung kanyang outlet socket mga boss, no? At dahil kailangan i-actual check to, at tinanggal na rin natin yung battery, ayan, no? Chinek din natin yung kanyang mga cable at sinunod natin itong kanyang fuel filter mga boss. Napaka-importante po na alamin itong fuel filter at saka yung pinaka-choke. Ayan. So dapat ganyan, makikita nyo yung ginagawa ko, dapat nagagalaw yan. Susunod po natin ay makikita nyo rito yung kanyang fuel pump, yan po, at saka yung fuel solenoid, yan po yung nagbibigay para mag-pump yung ating diesel mga boss, no? Napaka-importante po niyan mga boss, no? Positive line po yan papunta dyan sa ating pump. At susunod naman po, kung makikita nyo itong parang cambio na to, ayun po may nakalagay dyan na run at saka stop. So pag niran nyo, pipindutin nyo naman po para i-stop.
So mamamatay na po yung makina. Ulitin natin. Yan, stop. So papunta po doon yung run, ano. At susunod natin ay yung kanyang drain plug ng oil, mga boss. Yan, tatandaan nyo po yan, no. Number 1 na dapat alam nyo po yung parte na to. Yan. So yan yung mga basic na dapat yung titingnan para naiintindihan nyo kung ano yung nagiging problema ng unit nyo, mga boss. Isa lamang po itong paraan sa pag-check ng mga ganitong klaseng unit. Ito nga pala itinuturo ko, mga boss. Ito yung kanyang salinan ng langis, mga boss, no? Tandaan nyo po yan. At sumunod naman po itong kulay itim na to. Ito naman po yung kanyang oil filter. Pwede nyo pong linisin yan, mga boss, no? Ngayon po, ipapakita ko sa inyo yung pagde-drain ng langis dito, mga boss. Nakikita nyo yung butas na yan, ano? So dapat meron pong ganyan. Lahat po dapat ng unit natin ay meron kayong makikitang butas. Maliban na lang po doon sa mga nauna na naipakita ko sa inyo, parang wala akong nakitang butas doon. Maliit lang, nasa may gilid. So yung mga bago po ni Powerhouse ay meron na pong kagaya nito. Meron na po siyang butas. At nag-DIY na lang ako ng ginamit kong parang imbodo, mga boss. So dapat may instinct kayo kung paano kayo gagalaw, paano kayo kikilo sa pagka change oil ng ganitong klaseng unit dahil mababa lang siya, mga boss, no? So lagi nyo tatandaan na kapag basic maintenance lang yung gagawin nyo at wala naman kayong gamit, DIY lang po ang katapat nyan. Ngayon po, mga boss, isusunod ko itong pinaka fuse ng ating charger ng battery, mga boss, no? Kung makikita nyo, pinalitan ko na yung original ng ganitong klaseng fuse box. Yan po, no? Ngayon po, lalagyan po natin yan ng mga ginagamit natin kagaya ng pangsasakyan ng mga fuse, mga boss, no? Pwede na yan yung 10 amperes or 15 amperes, mga boss. At makikita nyo rito, ito yung ABR nya. Ngayon, ito pong battery charger na to, kapag nasira po yan, meron po yan dalawang wire dito na makikita kayo. Dalawang kulay green na wire, ayan. Yan yung socket niyan, papunta po doon sa ating supply, mga boss, no? Yan po yung kadalasang nasisira kapag nababaliktad po yung battery. Palatandaan po yun. Ngayon ito na po, ikakabit natin itong fuse na to. Ito po yung mga ginagamit natin sa mga pangsasakyan, mga boss, no? So 10 amperes lang po itong ikakabit ko. At yan na po yung gagamitin natin. At mabibili nyo lang po ito ng halagang 50 pesos ang pagkakalam ko, mga boss. Nag-iisa lang yung gamit nating kamay. At may camera yung ating isang kamay. So yan, papakita ko sa inyo para makita nyo ng personal o ng live itong ginagawa natin, no? Medyo matigas nga lang kapag bago, pero pilitin nyo lang yan, may papasok nyo na rin yan. Pagkatapos, mga boss, kapag naikabit nyo na, no, lagyan nyo lang ng electrical tape yung mga pinagdugtungan ninyo, o kaya mas maganda hinangin nyo or meron kayong shrinkable tube para naman safe talaga yung inyong pinagdugtungan. Ngayon, ikakabit ko naman tong sa kanya pinakapan, mga boss, no? Ayan. Ikakabit lang natin yan para pagka nag-on tayo ng breaker, mag-on din po yan. Kapag patay po yung breaker, hindi po gagana yan, mga boss, no? So, ayan, ganyan lang po kadali, mga boss, no? Nakita nyo naman yung actual procedure ng ginawa nating pag-maintenance o troubleshooting dito sa genset na to. Maraming salamat, mga boss.